Sa lahat ng pinakilala ni Myla sa kanya, ito lamang ang medyo umangat-angat ng konti sa kanila. Idagdag mo pa ang makapal nitong kilay na nakapagpatingkad lalo sa mata nitong malaasul sa dagat ang kulay. Kadalasan mga morena kung matatawag ang mga ganong kulay na mata pero ito hindi. Medyo moreno ang balat nito kaya't bahagya siyang nagtataka. Maupo ka muna. Ipagtitimpla lang kita ng juice. Kita niyang inililibot ng binata ang paningin sa kanyang maliit na inuupahang bahay. Paalis na sana siya nang magsalita ito. No need. May gusto lang akong itanong at sabihin. Umupo siya sa tapat nito habang pinapakinggan itong magsalita. I really don't know who's Myla you're talking about but I'm here to talk to you. Hindi niya kilala si Myla. Pero akala ko, oh my gosh, I let a stranger enter my house. Ako? Anong may tutulong ko sa inyo? Miss Velasco, I'm PO to Andrew. No, shut ni kamukid. Rinig niyang tawag ng kanyang anak. Agad siyang humingi ng paumanhin dahil doon. Madali niyang binihisa ng anak at sinabihang wag itong lumabas dahil may kausap siyang kaibigan. I'm really sorry about that, Mr. Paumanhin niyang sabi pagkabalik sa sala. Tumikim ito at muling nagpatuloy sa sasabihin. As I'm saying, Miss Velasco, I'm PO to Andrew Salvador at hinuhuli ko kayo sa salang pagnanakaw. Ha? Ninakaw? Sandali lang, officer. Nagkakamali po ata kayo ng hinuhuli. Bahagya pa siyang umayos ng upo. Alam niya sa sarili niyang wala siyang ninanakaw na kahit ano o kahit kanino. I think you're mistaking me from someone, Mr. Salvador. I'm not stealing anything from anyone. Kalmado niyang paliwanag dito. She is confident at totoo ang kanyang sinasabi. Matagal na silang naninirahan roon ng kanyang anak at wala talaga siyang ninanakaw. Gusto niya pang matawa dahil parang ayaw pa nitong maniwala sa sinasabi niya. Hindi ito mukhang kumbinsido na nagsasabi siya ng totoo kaya tumayo na siya para paalisin ito. Thank you for coming, mister, but you really got it all wrong. She expected him to just go and apologize for her pero iba ata ang mangyayari dahil tumayo rin ito sa kanyang harap. Sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Sabi nito sa kanya habang hinahawakan nito ng mahigpit ang braso niya. Iniiwas ko ang kamay ko dahilan para magkatinginan ng aming mga mata. I'd felt like drowning just staring in those ocean-like eyes. Something is not right. No! Let me go! Hindi ako sasama sa'yo. I'm not leaving my child alone. Sinabi ko na sa'yo wala akong ninakaw na kahit ano. I already told you, miss. Sa presinto na lang po kayo magpaliwanag, wag dito. Kung gusto niyo agad na matapos to, sumama na lang kayo. This is not right. Pumikit siya at pinilit na inisip kung ano ang ninakaw niya. What exactly did he steal? From whom? Hindi niya talaga lubos maisip kung ano ang ninakaw niya. Sa presinto na lang po kayo magpaliwanag. Muling ulit nito sa kanya. Ma? Napalingon silang dalawa sa kanyang anak na nakatayo sa labas ng pinto. Agad niyang hinila ang braso dahilan para mapabitiw ito roon. Albert, anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ni Mama na huwag kang lalabas? Sa sobrang bilis niya magsalita, hiningal siya. Tiningnan lamang siya nito. Narinig ko kayo nagtatalo, Ma. Of course, your son won't easily get fooled by what she just told. He's too smart to know something was wrong. Just get inside, Albert, and don't come out until I told you so. Now, go! Nagmamadali itong pumasok sa kwarto at sinara iyon. Ayaw na ayaw niyang tinataasan ng boses ng anak niya pero wala siyang choice. Pinalingan niya ang lalaki sa kanyang tabi bago nagsalita. And I'm not coming with you, mister. Malakas na boses na sabi niya rito at nilagpasan ito. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay mabilis na nitong hinawakan ang kanyang kamay dahilan para mapaharap siyang muli dito. You're coming with me, woman. At kung kailangan na pilitin kitang ipasok sa sakyan ko ay gagawin ko. I didn't realize I'm holding my breath until he was holding me close to him and I can smell his scent. He's watching every part of me na parang kinakabisado niya ito at hindi niya iyon maintindihan. I gulped staring back his pale but pink lips. Parang ang sarap hapulisin ng mukha nitong halata mong bagong ahit. Suddenly, she wanted to know how soft it would be. How hard, rough, it
doesn't matter as long as she can feel it against her. Mabilis niya itong tinulak nang siya'y matauhan at nag-ayos ng tayo. Oh, okay. Sabi niya at huminga ng malalim. Sasama ako sa'yo sa isang kondisyon. He silently listened to me so I continue. Isasama natin ang anak ko sa presinto sa ayaw at gusto mo. Have it your way, Miss Velasco. Pilit niyang pinipirmi ang sariling nakaupo sa front seat ng sasakyan nito habang ang anak ay busy na naglalaro sa tablet na walang kaalam-alam kung saan sila pupunta ng mga oras na iyon. I talked to him already. Sinabi kong may pupuntahan kaming importante kaya't kailangan niyang magbihis ulit. Tinext na rin niya ang kaibigan kung sakaling gabihin siya at hindi na siya makapunta dahil emergency ang kanyang pupuntahan. Sumama siya para linisin ang kanyang pangalan at para patunayang nagkamali sila ng inaaresto. And the only thing I knew that I take from someone without them even knowing is those secret glance. At wala pa naman akong nababalita ang nakulong ng dahil lamang doon. Nagsisimula na siyang mainip dahil almost 30 minutes na itong nagdadrive at wala pa rin sila sa presinto. She was starting to panic. Kahit na pinakita pa nito ang lisensya sa kanya ay hindi pa rin siya kumbinsido. She even threatened him to call the police if he did anything bad pero tinawanan lamang siya ng lalaking ito at sinabing pulis na nga siya at bakit tatawag pa siya ng pulis. How did my son's first date turn out in this? She sighed before looking at him and talked. Saan mo ba kami dadalhin? Kanina ka pa nag-drive. Sabi mo sa presinto. Gano'n ba kalayang presintong yun at para hindi mo mahanap? He looks at me and stopped the car. We're already here, Miss Velasco. Oh, thank God. Naputo lang kanyang dapat na sasabihin pagkalabas niya ng kotse. Dahil imbis na presinto ang makita niya, isang magarang bahay ang bumungad sa kanya. Hindi niya alam na umikot ang lalaki para pagbuksan ng pinto ang anak niya at binuhat nito iyon at ibinaba. I hold my son's hand tight. Asan tayo? Saan mo kami dinala ng anak ko? Akala ko ba sa presinto tayo pupunta? We are, after we talk. Now, let's get inside. Pinagloloko mo ba ako? Anong get inside sinasabi mo? Hindi kami sasama ng anak ko dyan sa loob. Hinarap siya nito. Bahagyang dumilim ang kaninang asol nitong mata at tiningnan siya. Just do what I told you kung ayaw mong mawala sa iyong anak mo. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. He threatened me with my son not even knowing. Kinabahan siya sa mga pwede nitong gawin at balak nitong gawin. Now that they've entered inside, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. It's just a normal house. A big and grand normal house. Halatang galing ito sa marangyang pamilya, batay na rin sa mga halatang mamahaling figurin na nakakalat sa iba't ibang sulok ng bahay nito. Habang papasok sila, binabati sila ng mga katulong nito roon. Masyadong malaki ang bahay na yon para manirahan ng isang tao. Maganda roon at wala kang masasabi mula labas hanggang loob. The white marble floors through the brown ceilings. Kailan kaya siya makakatira sa isang bahay na ganito? Ang sarap sigurong maging mayaman. Walang hirap, walang problema. Napahinto ito at ganun rin siya. Kung wala lamang ang mga katulong nitong naglilinis doon, ay baka hanggang ngayon ay hindi pa rin siya panatag. Tumiretso sila sa maaaring dining area dahil kita niya ang mahabang mesang pang-anim o higit pang tao. Nakahanda na sa lamesa ang mga pagkain at uupo na lang sila. Sit and join me, Catherine. Sabi nito na parang inuutusan lang siyang kumuha ng tubig. Pareho kami ng anak ko ang nakatayo di kalayuan sa kanyang pwesto. He's inviting me to eat with him. Nahihibang na ba siya? Akala ba niya hindi ko nakakalimutan yung sinabi niya sa akin? Paano niya ako tinakot gamit ang anak ko tapos sasabihin niyang saluhan ko siyang kumain? Is this a big joke? Don't just stare and stand there. I said join me. Bumuntong hininga ito ng malalim nang hindi kami kumikilos para sundin ang gusto niya. For God's sake, it's safe. I look at him before moving. Wala naman kaming ibang choice kundi sumunod na lang sa gusto niya. Mamaya ko na lang siguro itatanong kung bakit dito niya kami dinala. I'm starting to relax. Baka niloloko niya lang ako about sa mga ninakaw para sumama ako sa kanya. Baka ito yung naisip ni Myla na way para mapilitan akong mapapayag na sumama after turning down mostly of her so-called friends to date me. I convinced myself na sana tama ako.
Ramdam ko ang tingin niya habang pumesto kami ng anak ko sa kabilang dulo ng table, far from him as possible. Tinaasan niya ako ng kilay nang makaupo kami ng anak ko. What are you doing? Ba't napakalayo niyo naman sa akin? Because I don't wanna be anywhere near at you. Pag-aamin ko, it's not safe for me and for my son dahil wala akong tiwala sa maganda niyang itsura. She busy herself feeding her son silently. Alam niyang pinapanood siya ng binata sa ginagawa at naiilang siya. Hindi naman niya kailangang gawin yun. Ngayon lang ba siya nakakita ng pinapakain na bata? Pinunasan ko ang bibig ni Albert dahil nalagyan iyon ng sauce pagkakain nito sa adobo. I thought he will look away when I look at him but he didn't. Parang nag-i-enjoy pa nga itong tingnan silang dalawa. Anong iningiti-ngiti mo? Masungit niyang sabi na pati ang kanyang anak ay napatingin rito. He fake cough and eat silently. Hindi naman siya masyadong kumain dahil inaasikaso niya ang anak. Minsan nahuhuli niya itong nakangiti habang umunguya ng pagkain. Enjoying himself. Hindi na siya nagreklamo kanina dahil ito mismo ang lumipat ng pwesto malapit sa kanila. I mean, it's not her house. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso sila sa sala nito. White long and elegant chairs placed in there. Hindi niya alam saan pupwesto kaya umupo na lang siya sa malayo dito. Now, let's talk, Catherine. Don't Catherine me now. Cut the crap, officer. Sino ka ba talaga at anong kailangan mo sa amin ng anak ko? He smiled at me, almost like smirk that I'm starting to hate right now. I'm not into your child, Miss Velasco. I'm only after you. That tone again, na parang pinagbabantaan siya at wala siyang magawa tungkol doon. Gustong-gusto niya nang umalis roon pero wala naman siyang ideya kung saan siya dinala. Nag-uumpisa na naman siyang magpanik dahil doon. Ano ba talaga ang kailangan nito sa kanya? Alahas? Pera? Ni hindi nga siya makabili ng kahit anong butingting at mas lalong wala siyang perang ibibigay sa kanya. And I think he wouldn't living in this luxury house if he needs money. You will know me more later, Catherine. Sabi nito at ngayon nakadikwatro na nang upo sa kanyang harap. Pinalapit ko ang aking anak sa akin na bising naglalaro. Don't panic, Catherine. Stay calm. Everything is fine. Just relax. Breathe in, breathe out. Huwag mong ipakita na kinakabahan ka, na natatakot ka na. Stay and act normal. Hindi niya ito pinansin at tinandaan na lang niya ang mga bagay na pwedeng sabihin dahil pagtapos nito, sisiguraduhin niyang magre-report sa presinto. Tingnan na lang natin kung makakangiti pa rin siya sa akin ng ganyan kapag nakalabas ako sa magarbong bahay niya na to. Wika ng dalaga sa sarili. He looked at me. Bagyang lumapit pa ito sa kanya kaya't lumayo siya. Umupo siya sa silya kung saan kami nakaupo ng anak ko. Wala ka bang napapansin? Napapansing ano? Try and look around you. Baka sakaling makita mo kung ano sinasabi ko. Wala akong alam sa gusto niyang iparating. Still have no idea, my sweet Catherine? Sweet Catherine, give me a break. Hindi na ubra sa akin mga ganyang endearment. Naiinis niyang hinarap ito. Pinagtitripan mo ba ako? Ano bang gusto mong sabihin at ba't di mo na lang ako? I trailed off when he left my son and placed him in his lap. Hinawakan nito ang ulo niya at hinaplos iyon habang nakangiti ito. No way. Lalo siyang hindi nakapagsalita nung tumingin ito parehas sa kanya. She can't help but to gasp and shock. He can't be. This can't be real. They were similar from his back brownish hair, from his pale pink lips. My son has strange but beautiful blue-brown mixed eyes. He got it from us. Agad kong kinuha ang anak ko sa binata at niyakap iyon. Don't cry, Catherine. Don't cry. Not now. Wika niya sa sarili. Please, don't tell. Don't say anything. Why not? Ayaw mo bang malaman yung totoo? I was scared. Hindi siya makahinga ng maayos dahil sa mga tingin nito. Makikipag-usap ako sa iyo pero hindi kasama ang anak ko. Alam kong hindi siya magdadalawang isip na sabihin sa bata ang totoo at natatakot ako sa magiging reaksyon ni Albert. He's too young to deal with this, and absolutely this isn't the right time for him to know the truth. Please, sabi ko habang hindi ko mapigilan ang mapaluha. Lumapit siya sa akin at pinunasan iyon gamit ang palad niya. He didn't say anything than calling four of his mates to entertain my son while we talk in his study room.
alone. Pinauna niya ako roon habang hinihintay siya. Hindi niya mapigilan ang kamay ko nang manginig sa takot. Will he take my son? Ano ang gagawin niya at anong kailangan niya? Makukulong ba ako? But I didn't take that from him. Tumaan ako sa legal na proseso, alam ko kahit na makakalimutin ako. I snap my head when the door opens. Agad lumapit sa akin ang lalaki at hinawakan ang nanginginig kong kamay. My gosh, Catherine. You're shaking. Kukunin mo bang anak ko sa akin? Tiningnan niya ako nang nakakunot ng noo. Is that what you think? Iyan ba iniisip mong gagawin ko? No, Catherine. I'm not taking your son away. Halatang hindi ka nakikinig. Sinabi ko na sa'yo kanina. I'm not here from anyone but you. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Sandaling iniwan siya nitong nakatayo roon nang masiguro nitong okay na siya at sumandal ito sa lamesa, di kalayuan sa kanya. He's asking me a deal. Papayag raw tong sustentuhan silang mag-ina kung papayag lamang siya sa gusto nito. Pero bago pa man ito iyon matuloy ay nagsalita na siya. I don't need your money o kahit na anong galing sa'yo. Kinaya kong buhayin mag-isang anak ko ng 5 taon. Salamat na lang. Well then, that makes easier for me. He sat up and walked towards me. Hindi naman mabigat ang hihingin kong kapalit, Catherine. Sabi nito habang tumigil sa kanyang harapan at maigi siyang pinagmasdan. Ibinaba nito ang muka sa kanya at hinawakan nito ang kanyang pisngi. Gusto ko magpanggap kang asawa ko at sumama kang umaten sa kasal ng ex-girlfriend ko. Seryoso na wika ni Andrew na ikinatigil ng dalaga. Kanina nanunuyo ang lalamunan niya dahil sa takot, ngayon naman dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Huli na para pigilan niya ito dahil nahawakan nito ang kanyang ipit at sapilitang nilugay ang mahaba at wavy niyang buhok na hanggang bewang na niya ang haba. He stared at me with those blue eyes. Laging nakapusod ang buhok niya dahil ayaw niyang may nakakakita sa kanya kapag nakalugay iyon. I looked away. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nitong hindi maalis sa kanya ang tingin. Lumapit itong bahagya sa kanya at ramdam niyang hinawi nito ang buhok sa kanyang balikat. Hinawakan nito ang kanyang buhok at inamoy iyon. His eyes closed. Pinawi niya rito ang buhok at muling pinulot ang ipit. Muli niyang binalik sa dati ang kanyang tali at humarap dito. Paano kung ayoko? Then I'll do something to make you say yes. Mapapayag kaya ni Andrew si Catherine sa kasunduan niya? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.